mga nagnanais at nagbabalak mag-apply ng trabaho dito sa South Korea, ay sasabihin ko sa video na to kung ano yung mga pwede ninyong pagdaanan hanggang sa makarating kayo dito sa South Korea para magtrabaho. Ito ay nabanggit ko na rin doon sa mga nakaraang video ko, pero naisipan ko na rin ulit gawa ng video dahil marami ding nagtatanong Siyempre, kailangan ninyong mag-aral ng Korean language dahil hindi ninyo maipapasa ang EPS topic exam kapag kayo ay hindi nag-aral ng Korean language. At habang kayo ay nag-aaral ng Korean language, ay siyempre, mag-iintay kayo ng registration para sa EPS topic exam. Tapos, pag meron ng registration para sa EPS topic exam at kayo ay successful na nakapasok sa registration, ay syempre iintayin ninyo ang announcement ng DMW kung kailan ang inyong schedule ng exam. At syempre magbabayad kayo, may bayad ang exam. Syempre bayad kayo, ang alam ko ay 1,200 ang bayad sa exam. At pag naipasa nyo ang EPS topic exam, ang kasunod ay Ishihara test. Dito sa Ishihara test, yung iba hindi pa alam ito. Yung titingnan kung kayo ay colorblind. Dito malalaman, may bubuklatin na Ishihara test. Yung may libro ang Ishihara test. Bubuklatin yan. At pag hindi nyo lahat nabasa, yung mga number na nakasulat sa Ishihara test, ay maaari kayong bumagsak at hindi na kayo magpuproceed sa skill test. At ang sunod na nga ay skill test. Dito ay may interview, tapos ang mag-i-interview sa inyo ay Koreano, at meron din silang mga tools na ipapakita. Yung mga tools na ipapakita sa inyo yung picture, tapos sasabihin ninyo in Korean kung ano ang tawag doon sa tools na yun. Korean ang sasabihin. Tapos, pag pumasa na kayo sa skill test, mayroon pa palang dagdag sa skill test, interview, tapos symbol ng tools, susukatin ng height, susukatin ng timbang, yon. Tapos, yung tinatawag na back strength, yung may hilahin kayo at titingnan doon kung gaano kabigat yung kaya nyong buhatin. Tapos, pag pumasa na kayo, dito sa skill test, kukunti lang naman ang buwabagsak dito. Ang karamihang buwabagsak sa skill test ay yung mga hindi nakakarating sa binyo. Ayan. Siyempre, bagsak na kayo o kaya na-late, hindi na kayo papasukin pag na-late. Kaya iwasan nyo na yung Filipino time na laging late. Iwasan nyo yan. Alisin nyo na sa isip yan. Filipino time yan. Yan. Pero issue yan. Tapos, pag pumasa na nga kayo sa skill test, siyempre ang kasunod ay medical. Yan na. Pag pumasa na kayo sa medical, ay siyempre mag-iintay na kayo. Yung medical ninyo ay papasa ninyo sa DMW at mag-iintay kayo ng approval na manggagaling sa HRD Korea kung approve na ang inyong application. Tapos pag nagkaroon na kayo ng approval, dito sa approval ay kalimitan daming nagkakaproblema dito, lalong-lalo na sa pag-send ng picture noong kayo ay nag-register para sa EPS topic exam. At ang dito ay yung size ng picture ay 14 to 15 KB lang dapat. Pero yung iba ay nagkakaroon ng problema na parang sumusobra yung size ng picture. Kaya ang lumalabas sa kanilang application ay resend o return. Yan. Ito na nga, pag nagkaroon na kayo ng approval, siyempre mag-iintay na kayo ng employer. At pag nagkaroon na nga kayo ng employer, ay hired na kayo at meron na kayong EPI o Employment Permit Issuance. Pag nagkaroon na kayo ng EPI, ibig sabihin ng EPI kasi may employer na kayo, na-hired na kayo. At ang susunod nun ay contract transferred. At pipirma na kayo ng kontrata sa DMW o kaya ay ngayon yata online na lang ang pagpirma ng kontrata. Parang may isisend lang na link, tapos doon nyo pipirmahan yung kontrata ninyo. Tapos
pagkatapos ng pagkapirma nyo ng kontrata, syempre, ay magti-training kayo ng 5 days sa DMW. Ito yung KLCT training sa DMW na 5 days. At pagkatapos ng training ninyo na 5 days, ay bibigyan kayo ng certificate. Tapos, pag dumating na ang inyong CCBI o yung Visa Grant Notice na manggagaling dito sa South Korea, ay syempre ay magbibisa processing na kayo sa DMW at kukuhanin niyo yan, yung mga requirements na yan na nandyan sa screen, kukumplituhin nyo na yan. Yan, mga requirements na yan. Nandyan na yung medical ulit, kapag may employer na, remedical ulit, tapos COTB, yan, Certificate of Tuberculosis, screening. Yan, yung nasa screen yan, yan ay makukuhanin ninyo kapag kayo ay magbibisa processing na. Tapos, pag naipasa nyo na lahat, yung mga kailangan ng DMW na requirements para makaalis kayo, maghihintay na kayo ng TED o Tentative Entry Date papunta dito sa South Korea. Tapos, pag lumabas na ang inyong Tentative Entry Date papunta dito sa South Korea, ay ang sunod ay PDOS, ay yung Pre-Departure Orientation Seminar. Ito ay gagawin sa DMW din. At doon ay ibibigay ang legendary blue jacket. At doon sa PDOS na ito ay sasabihin din nila kung ano yung mga hindi dapat dalahin. Kung dapat alas 8 ng gabi, nandun na kayo sa NAIA, sa airport. At huwag malilate. Yan, ganun ang sinasabi sa PDOS. Tapos ito na nga, flight nyo na papunta ng South Korea. At pagbaba ninyo ng eroplano ay may susundo sa inyo na bus, dadalhin kayo sa training center. Ako noon ay sa Ansong Training Center ako dinala. At pagbaba nyo ng bus ay automatic medical ulit yon, may medical. Walang kain, wala pa kayong tulog, medical na agad. At sa medical nga sa South Korea, ang kinukuha, naalala ko noon ay muna blood pressure, tapos ihi, kukuha na kayo ng ihi, tapos x-ray. Sa x-ray ay hindi na pinapatanggal ang white t-shirt, nakadamit kayo. Yung blue jacket lang ang tatanggalin kapag kayo ay x-ray. Ayun. Tapos, pagka tapos ng medical, ay kakain kayo. 3 araw kayo doon na sasabihin doon kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin dito sa South Korea. Sasabihin din nila doon kung ano yung kultura ng mga Koreano. At meron dong Pinay na mag-a-assist sa inyo. At pwede rin kayong magtanong kung ano yung mga katanungan ninyo. Ayun. Tapos, pagkatapos ng 3 days, bago matapos ng 3 days, ay susunduin na kayo ng inyong boss, ng amo ninyo o yung tauhan niya. At dadalhin na kayo sa company at doon na mag-uumpisa ang inyong buhay-buhay dito sa South Korea.